Kasi 'pag inisip natin malaking konsepto, parang napakahirap. May mga libre pero hindi siya sapat para matuto talaga tayo. Okay, Gilivers, balik tayo sa mga 50 years old. Isa sa pwede natin talagang gawin is mag-capacity building ka. Yes, wag mo nang hintayin po yung capacity building seminar o training ng iyong kumpanya. Ikaw mismo, magkaroon ka ng sarili mong program for your capacity building. So, ano po ba ibig sabihin ng capacity building? Ito po yung dagdagan mo yung kaalaman mo o yung skill mo. Dagdagan mo kung ano pa yung kaya mong gawin. That is capacity building. Para may mas magawa pa tayong madami, kakaiba at mas mabilis. Kaya kailangan ng capacity building. Lately lang po, mga 1 month ago, nag-capacity building tayo dito rin sa AIM, sa Makati. Lahat po ng principal ng Makati. So, umattend sila ng capacity building for principals on leadership. Para mas ma-enhance pa yung leadership skill nila to increase their capacity to lead their teachers and their students. So, ano yung purpose naman pag nagkaroon tayo ng capacity building? Pag nagkaroon po tayo o na-improve po yung ating kaalaman at skill natin, nakakapag-explore tayo. Mas nakakagawa tayo ng madami, mas nag-expand yung knowledge natin, skill natin, and therefore, mas malaki yung chance na mas malaki yung maging income natin, lalo at age 50. Kaya napakalaga po ng tinatawag nating capacity building. So, ang tanong ngayon is, paano tayo magkaroon ng sariling program for your capacity building? Apat po, simulan na natin. First, by the way, bago po tayo magtuloy-tuloy, ito pong ituturo ko sa inyo, yan di po yung pinagdaanan kong capacity building program for myself na naging epektibo at for sure magiging epektibo rin po sa iyo. Unang-una, use the micro-learning method. Micro-learning, ibig sabihin, unti-unting pag-aaral, hindi buo. Kasi pag inisip natin malaking konsepto, parang napakahirap, di ba? For example, sinabi sa'yo, aralin mo yung Claude. Naaral mo na ba yung Claude? So parang napakalawak niya na agad. Pero kung may micro-learning po tayo, unti-unti, inaaral natin siya, hindi tayo mabibigla at kaya natin siyang gawin. Ibig sabihin po, attainable siya. For example, nung nag-aaral din tayo ng AI, hindi naman kabuuan natutunan ko po agad. So, unti-unti lang po siya. For example, meron tayong gustong aralin. Another example po na industry. For example, I shifted from education, from academe to financial industry. So, ito ngayon, meron tayo sa IMG Rockstar Community. Tayo po leader ng Rockstar team. Dito po tayo ngayon sa bagong office ng IMG. Tapat lang po tayo ng Greenbelt 5. So, pwede po tayo dito magkape. Pwede niyo po akong pasyalan. Marami na po akong followers na pumasyal dito kanina. Okay? Alright. So, unti-unti, inaral ko po siya. Unti-unti, nag-attend ako ng webinar. Unti-unti, nagpaturo ako hanggang sa matutunan natin yung malawak na industry ng pananalapi o ng finances. Okay? So, use micro-learning. Unti-unti, mag-aaral tayo. Gusto mo sa larangan ng technology, mag-aaral ka unti-unti. Gusto mo sa larangan ng financial industry, mag-aaral tayo unti-unti. Okay? So, second way para magkaroon tayo ng personal capacity building is pay and learn. Sabi ko nga po kanina, hindi kinakailangan na maghintay tayo ng may libre na pag-aaral. May mga libre pero hindi siya sapat para matuto talaga tayo. So, ang kailangan natin, magbayad talaga tayo. Balik tayo, no? So, nung ako po ay nag-aral sa AI kasi kailangan po siya as business coach and as a leader and as an entrepreneur. So, ayoko namang pag-iwanan. So, nagbayad po ako para matuto. And dito din po sa industry natin, nag-member ako dito para matuto tayo, nagbayad tayo. So, bayad po sa membership sa IMG. So, nagbayad din tayo sa ibang mga pinupuntahan nating convention para mas matuto. So, kailangan po, kung gusto mo talagang matuto o ma-build talaga yung capacity mo, yung kaya mong gawin, willing kang mag-spend. So, you have to save money for that kung gusto mong matuto. Okay? And number 3 po, ito, para magkaroon tayo ng capacity building, start applying what you have learned. Yes. Kailangan, meron na tayong pag-applyan ng natututunan natin.
kahit yung konti pa lang na natutunan natin, ganito kalaki yung industry na yan o yung technology na yan. Kahit konti pa lang natutunan natin, pwede na nating apply. For example, nung nag-aaral po tayo sa AI, no? Inaaral natin kasalukuyan. So, unti-unti, ina-apply ko na. Like, pag nagsisearch tayo ng ganito, or pag meron akong gustong gawin, so, nagta-trial ako, then, ina-apply ko na sa seminar natin, ina-apply ko na sa mga clients ko sa coaching, ina-apply ko na on how to build my team dito po sa IMG. So, may application. Kaya pag nag-aral ka, alam mo agad kung saan ko to i-apply. Okay? Kasi pag ina-apply na natin yan talaga, mas natututo tayo. Kasi ginagawa mo na siya agad. Sabi nga sa learnings, di ba? What you see, what you hear, yes, you remember, you recall. Pero yung ginawa mo, yun ang mas natatandaan mo pag in-apply mo siya. Alright? And number 4, keep upgrading your skills or your knowledge. Yes, may natutunan na tayo. Natuto tayo ng ganito. Pero nag-upgrade tayo lagi. Para yung capacity building natin, tuloy-tuloy po siya. Balik tayo sa dalawa natin example. Tuto na tayo sa AI. So, dati sa ChatGPT, di ba? So, nag-upgrade tayo. Nasa Claude na tayo ngayon. Naaral na natin na kaya pala yung PowerPoint, na kaya pala yung ganito. So, may upgrading na nangyayari. And dito po sa bagong industry na sinamdihan natin. Actually, di na bago. We started like, nag-focus tayo dito, pandemic time pa. So, patuloy tayo nag-upgrade. Patuloy tayo nag-aaral. Kaya nga, kumuha na rin tayo ng office space natin dito sa Makati para mas ma-access natin yung mga bagong learnings. Kaya lagi tayong ma-attend ng mga convention kahit sa ibang bansa para na-access natin yung mga new learnings. Right? So, deliver sa ating po lahat, mga 50 years old, kailangan meron kang personal capacity building. Okay? Para mas sumunod tayo, para mas marating natin pangarap natin. And the good news, we can help you po sa ating community. IMG Rockstar. Mag-PM ka lang sa personal FB ko. Yan po ang personal FB para ako mismo ang sasagot sa'yo. Let's go, let's go. Kape po tayo.